Doon, Crisostomo. Kapitan Tiago, talagang pinagandaan niyo ang aking pagbabalik. Napusa, 7 taon ka nawala sa Pilipinas. Alam kong nasasabi ka na natikman ang ating putahe ng ating bansa. Halika, papakilala kita sa ating mga bisita. Hindi na kayo, Tiago. Paupuin mo ng mga bisita at handa na rin ang mga pagkain. Buenas noches amigos. Sa mga kura sa aking bayan at sa matalik na kaibigan ng aking imong ama. Ikaw na pala ang anak ng yumao na si Rafael Ibarra. Nais ko lang linawin na hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kumusta naman ang pag-aaral mo, si Ruba, Don Crisostomo Ibarra? Mabuti naman po, Kapitan. Ang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko ang kalayaan o pagkalipin ng isang bansa ang nadidikta ng kasaganahan o paghikahos nito. Nagawa mong lutasin ang iyong yaman para lamang dyan. Wala ka lang bang nakitang mas malaga? Isa kang bulag kahit ang isang tao'y butay alam niya. Okay, lilisan muna, Kapitan. Maraming salamat sa inyong pagyaya para sa salong-salong ito. Ipagmumanin ninyo ako, ngunit may asikasuhin pa ako bukas para sa Hispana at Pilipinas. Sandali lang, Crisostomo Ibarra. Darating pa si Maria Clara. Bibisitahin ko pa siya bukas. Sa ngayon ay may importante akong dapat gawin. Senyor Ibarra. Senyor Ibarra. O, Tenente, ginulat po ninyo ako. Baka mangyari sa inyo ang nangyari sa iyong ama, si Don Rafael Ibarra. Tila may nalalaman kayo sa pagkamatay ng aking ama. Maaari niyo ba ni sa akin sabihin? Wala ka bang nalalaman? Namatay ang iyong ama sa loob ng bilangguan. Sa bilangguan, nakulong po ang aking ama. Hindi kaya kayo'y nagkakamali lamang? Di ako maaring magkamali. Namatay ang iyong ama sa bilangguan, si Rafael Ibarra. Siya ay pinagbintang sa Perea at Filibustero ni Padre Damaso. Buenos dias, Isabel. Buenos dias din sa iyo, people. Ito si Maria Clara. Anteng, maaari mo ba tawagin si Maria Clara at sabihin na rito na ang kanyang nobyo na si Don Crisostomo Ibarra? Masusunod ho, Tia Isabel. Maria Clara, hinihintay ka ni Crisostomo Ibarra. Kala ko'y kinalimutan mo na ako. Marami pa namang babaigan sa Europa. Kailanman na hindi kita ipagpapalit sa iba. Tulad mo'y nasasabik na rin ako sa ating pag-isang dibdib. Ikaw lamang ang aking ibigin at hanggang sa aking huling hininga, Maria. Ginoo, magandang umaga, Ginoo. Magandang umaga rin, Senyor. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Maaari ko bang malaman kung may napansin kayong puntod na may malaking krus? Aking Gross,
Nung nakaraan ay mayroong isang libing na may malaking cross, ngunit inutusan kami ng kura paroko na ilipat ng gabi sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman. Huwag po kayong magalit, senyor, masyadong mabigat ang bangkay at umulan pa ng gabing yon, kaya kinabukasan nasabihin, tinapon ko na lamang sa ilog. Itinapon, isang kabaliwan ng iyong ginawa. Anong ginawa mo sa akin? Makakamali ka, wala akong ginawa sa... Anong wala? Tinitiyak ko sa iyo na hindi ako kundi si Padre Damaso! Inay! Basilio! Si Crispin! Saan yung kapatid? Ano ko siya sa kumbento, Inay? Hayaan mo, bukas na bukas pakikiusapan ko yung mga kura na pakawalan ng yung kapatid. Hindi po siya pwedeng umuwi dahil pinagbintangan siya. Kuya! Likas talaga ang inyong malilikot ang kamay. Dapat sa inyo ay alisin sa mundong ito. Pen! Magandang umaga ho, Mang Tasyo. Pumasok ka muna. Lamang ho humingi ng payo sa inyo para sa ipapatayo ang paaralan. Hindi nila mauunawaan sa ngayon, ngunit sa mga susunod na saninlay ay mauunawaan nila ito, sapagkat sila ay matatalino at malamang na hindi umaming sa panahon ng mga ninuno nila. Payo ko lamang sa iyo, alimutan sa ulo ng mga nag-aagian. Una na po ko pilosopo Tasyo. Hindi man ako lamang binati sa aking pagdating. Nakapunta ka lamang sa Europa, may sino walang umasta. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang sinasabi, mahal ko. Alam mo lang gaano ako nagtitimpi sa kurang iyan! Tama lang siya ay paparusahan na namamatay sa loob ng isang tulungan. Hayaan mo nang insultuin niyo ako, ngunit huwag na huwag niyo mabastusin ang aking alaala sa aking ama! Gusto mo, pakiusap, alang-alang man lang sa akin, huwag mong saktan si Padre Damaso. Kung hindi lang mo kita mahal. Ano ba naman yan? Ang papangit yung dumadaan. Ngayon na, Victorina, wala tayong makapalat mga iyan. Anong sabi mo? Gusto mo mag-toast tayo? Baka kung may laban sa kanya. Ang kapal ng mukha mo, pilay na piking manggagamot. Sino kayo? Magandang umaga, Dulcis Tumoy-Bara. Maaari ka bang anyayain na sumama sa amin? Ang aking ginawa. Tinuturo ng pag-aalisan ng mga Guardia Civil. Wala ko dyan kinalaman, senyor. Si Marclara ang pinakamaganda na binibini. Binibini na isko. Siya nga po pala si Don Alfonso Linares de Espadilla, kamag-anak
at inaanak ni Padre Damaso. Siya ang Santiago at sa iyo rin, Maria Clara. Punso ang pamay, Maria Clara. Ayoko, Ama. Labis akong tumututol. Si Crisostomo Ibarra lamang ang aking minamahal at hinintay ko siya kahit anong mangyari. Pagmamahalin ninyo ako, ngunit hindi ko ako magpapakasal sa taong hindi ko minamahal. Pakawalan niyo ko! Anak ko na talaga ni Rafael, di ba? Kaya walang duda, na pareho ayaw ng sinabi. Huwag niyong amagin ang aking ama dahil kung titimbangin sa inyong mga paraele, mas masamul pa sa Diablo. Tara na daan, hinihintay pa tayo sa simbahan. Sa kanila ng mga inyo. Gumistig ka. Ako dito, baka ikaw ay mapahamak pa. Ako para itakas kita. Halika na.